Good day everyone, ito ulit tayo yung pambansang paid tutor, Rayca Marquez, and welcome po sa ating munting channel, Tulay sa Tagumpay. Today po, pag-uusapan naman natin is part 2 doon po sa ating paint according to their substrate. Tapos, ang pinaka-substrate po natin is bakal or yung metal. Okay, so meron ako dito sa harapan ko, meron akong bakal na na-prepare yung kalahati using po ng gas converter. Mapapansin nyo po, 15 minutes ago, ginawa ko po ito, brinasan ko siya ng rust converter. Then, sa rust converter po, meron pong ano yan, merong 5 minutes, merong 10 minutes, 15 minutes, merong 3 hours bago po ma-cure or bago po matapos po yung kanyang conversion. So ang rust converter po is kino-convert niya po ang rust into useful metal. So dinidikit niya lang dito yan. So mapapansin niyo po, ito po yung bakal. Hindi ko pa po tinanggal yung mga puti-puti kasi ito po yung kailangan niyo tanggalin. Kailangan niyo po yan lihain or anuhin ng basahan, punasin, katulad yan, natatanggal siya. So kailangan nyo pong punasin yan bago po kayo magpintura kasi ito po yung mga chemical na sinukan nitong ating bakal pagkatapos niya mag-react sa masonry pagkatapos niya mag-react sa rust converter. Okay? So bilang panguna po dito sa pagpiprepare nitong pagpipintura ng bakal, DIY tayo, kailangan po ang bakal na pipinturahan po natin, walang grasa, walang oil, tuyo at walang kalawang. Dahil kahit ano po gaano kaganda yung pintura mo, kung hindi po tama ang pagkakaprepare ng bakal mo, tutuklap or kakalas or sisipa din yung pintura niyan, sinisipa ng rust, then mawawala, masisira, matutuklap na po yung ating pintura. Okay, so yun po yun. Now, dito po, meron po ako ulit, dalawa. Ito po yung top coat natin, lacquer. So, pangalawa natin ngayon is lacquer. Yung previous natin is QDE. So, itong lacquer po ay top coat na po ito, may kulay, mabilis matuyo. Okay? Now, itong primer na to, huwag po kayo gumamit kapag gagamit kayo nitong nitrocellulose o yung meron po ako dito lacquer base, lacquer base. Marami po yung brand sa market. Hanap na lang po kayo ng brand na magugustuhan nyo, kung ano yung first of mind nyo, ano yung mga nyo sa tingin nyo best, best gamitin na nitrocellulose o yung auto lacquer. So ito po yung nandyan sa atin sa baba. So ito yung dinala ko, top coat niya. Yung primer niya naman is epoxy primer. Now, nung previous gumagamit po tayo ng paint thinner sa QDE, dito po wag po kayong gumamit ng paint thinner kasi dapat dito lacquer thinner. Okay, wag din po kayo gumamit ng primer nyo na metal primer dahil mas matapang po ang thinner neto na lacquer thinner. Pwede niya pong kukuluin din yun. So sayang yung pinipinturahan nyo makukulubot. So ako po, ang ginagamit ko po talaga kapag bakal tapos lacquer po ang aking pipinturahan, gumagamit po ako ng epoxy primer. Medyo may kamahalan siya ng konti, pero sure naman ako na matibay siya kasi industrial grade po ang epoxy. So, ang epoxy po, ang mixing ratio niyan ay 3:1. 3 part po ito, 3 part saka 3/4 magkatunog. Then ito po ay 1/4. Ihahalo mo po yan dyan bago ka magpipintura. Okay, pag binuksan mo na yan, hinalo mo dito, kailangan ubusin mo dahil pag hindi mo yan inubos, ang tendency po niyan titigas. Pag tumigas po yan, hindi mo mapapakinabangan kasi nag-react na po ang pintura. So I suggest po, kunyari nagdi-DIY tayo at hindi natin sigurado kung gaano karami yung magagamit natin, hatiin nyo po ito. 3/4 to, diba? Hahatiin mo, tapos hahatiin mo rin to. Okay, so dapat po hindi mapaghalo yan. So
Yan po ang epoxy. Minsan may mga bumibili sa atin, may mga nagtatanong bakit sumusobra yung epoxy nila, ay yung catalyst nila dito sa epoxy, or minsan sumusobra naman to, nababawasan naman ng catalyst, no? Dapat po dito parehas, no? Kapag konti ang catalyst, matagal matuyo. Kapag marami naman yung catalyst, minsan mas matagal pa matuyo, at minsan kadalasan nagka-crack po yan. Okay? So yun, epoxy primer, ang primer sa ilalim ng bakal. So ito na yon. Halimbawa na-finish na natin to, naliha na-prepare na siya ng maayos, no? Wala ng grasa, wala ng oil o kung ano mang nakadikit dito. So magpa-primer ka na. Ito na yung first coating mo, yung epoxy primer. Pagkatapos ng epoxy primer, after an hour or minsan 30 minutes, depende po sa brand na nabili nyo. 30 minutes tuyo na siya, that's the time na magta-top coat ka na nito. Pwedeng by brush, pwedeng by roller, pwedeng by spray. Pero pag ito po, I suggest po maganda po gamitin dito ang spray. Or kung walang spray, roller. No? At ito po ay mas malakas po siya sa thinner, dahil mabilis po mag-evaporate ang thinner nito. Okay? So, ganun lang po. Ang tandaan lang po natin, ang bakal na may kalawang, kapag ka napinturahan po yan, lulubo lang po yung kalawang sa ilalim, sisipa din palabas. So, lalabas din yung kalawang. Kung mapapansin nyo nga, merong mga gate o mga grills na yung mga kantuhan, doon po nanggagaling yung kalawang. So, ganun din po ang mangyayari kapag hindi nyo po ito na-prepare ng maigi, or hindi nyo natakpan masyado ang mga pores na itong pintura, hindi nyo natakpan. So, kaya po, sinasuggest ko po lagi, kapag nagpintura kayo ng bakal, lalo na spray, kasi spray, medyo manipis ang tama niyan, medyo manipis kaagad ang lapat, kasi pag dinamihan mo, luluha po yan. Okay? Now, kapag kung bawa, ang ikukulay mo dito ay kulay gray, huwag kang mag-primer ng gray. Pwede kang mag-primer ng puti, or pwede kang mag-dark gray, pwede mong gawin. No? Pero mas maganda puti or itim, yung magiging gray mo o ay magiging primer mo, or red oxide. Now, kapag kapula naman ang iyong itatap coat dito, or bawa, ito, yellow. Walang problema sa yellow kasi wala pong primer o epoxy primer na ganito dilaw. Ang meron po is Synchromate, pero hindi masyadong available ngayon yon. Okay. So, tulad nito, yellow, any primer, pwedeng gray, pwedeng para po pag nagpipintura ka, nakikita mo kung alin yung hindi mo na tamaan ng pintura. Okay? So, yun lang po, tandaan po natin lagi, dapat pag bago tayo magpintura, wala ng kalawang yung bakal. At pag po kayo magpintura, kapag masyadong mainit yung bakal, kasi mabibigla po ng luto yung pintura, yung iba kumukulo, no? Yung iba naman, nagkakaroon ng bubbles. Okay? So, yun po ang mga tendency. Ano naman ang advantage kapag gumamit ka ng lacquer? Ang lacquer po ay mas mabilis matuyo yan. 15 minutes tuyo na po yan. Okay, halimbawa po, lamisa yung nilagyan nyo. Kapag naglagay kayo nito at 15 minutes po, tuyo na. Pag inano, hindi na dumidikit yung kamay, wala nang fingerprints. Huwag nyo pa rin patungan ng mabigat, kahit baso or mug ng kape, huwag nyo pong patungan, dahil yun po ay sa ilalim nun, hindi pa siya fully cured, hindi pa siya matigas. So, katulad nito, may sa loob, sa gilid, may labi. Pag inano mo yan, didikit yung labi sa gilid, gagawin mo siya, tatanggalin mo siya, medyo matigas siya. Okay? So, yun po yung tandaan natin. Isa pang nito, medyo, syempre, pagdating sa presyo, mas mahal to compare doon sa quick drying enamel. Pero ito naman is auto finish na. Gandang gamitin po to sa mga steel cabinets, sa mga cabinets, mga pang kitchen, no? Kasi mabilis matuyo at yung odor niya, malakas din yung odor niya, pero maya-maya lang nawawala, mabilis mawala. Unlike po dun sa quick drying enamel na parang gaas, ang tagal talaga mawala, no? Odor. Pero kung outdoor naman, dahil bakal naman yung mga pinipinturahan mo, outdoor naman,
okay lang yun, no? Okay lang yung QDE kahit ano, di man yan basta-basta naaamoy sa labas kasi umi-evaporate naman. Okay? So ganun lang po kadali. Pero kung may mga katanungan kayo, just comment below lang po, no? And sana nagustuhan nyo itong video natin. And kapag bago po kayo sa channel natin, ako po yung makikisuyo, makipavor po sa inyo na ma-hit po yung subscribe button. Para po updated kayo, siyempre notification bell para kung may bago tayong mga technical items, no? More on technical po ang ating channel pagdating sa mga pintura, okay? And kapag may mga katanungan kayo, just comment below lang po, na. Meron po akong video regarding po dito sa auto lacquer at meron din tayong video regarding po sa epoxy primer or epoxy paint. Yun lang po. Maraming salamat. Ito po ulit ang inyong pambansang paint tutor, Reyka Marquez. Good day.